Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Padalo. Nagpapaabot ng magandang umaga at hapon, depende kung nasaan kayo. Ngayong ika-25 ng Nobyembre, taong 2020. At gaya po ng ating palagiang paalala at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po ay magsuot ng ating mga face mask and face shield. At pag kayo po ay nasa labas na, tayo po ay mag-observe ng 2-meter distance or 6 feet sa pagitan. At palagi po kayong mag-a-avoid ng crowd, mag-avoid kayo ng mga kumpul-kumpulan, whether kayo nasa grocery, nasa mall, nasa simbangan, nasa restaurant. At wash your hands for 20 seconds with soap and water. And certainly, we have to strengthen our immune system. Yun po ang ating pananggalang sa coronavirus. Kumain kayo ng palaging masustansyang pagkain gaya ng gulay, prutas, uminom kayo ng maraming tubig, ng juice, ng milk. At kayo po ay mag-ehersisyo tuwing umaga, matulog kayo palagi ng maaga at least 8 hours a day. Now, ito pong coronavirus, ilang buwan na ba tayo? 8 buwan na tayo eh. Habang ang ibang bansa ay nagkikipagbuno pa, ang iba ay nagkakaroon ng surge, ang iba naman ay contained na nila. Dito naman sa ating bansa, dyan po sa Cebu at sa Davao, medyo nag-surge na naman sila dyan, kaya may lockdown na naman sila. Dito naman sa atin, medyo kontrolado natin. Pero ngayon pong Pasko, mukhang kakaproblema na naman tayo dahil magtatakbuhan tayo sa mga malls para mag-shop tayo ng ating mga pangregalo, ating paghahanda sa Pasko, sa Bisperas at sa Bagong Taon. Kaya si Presidente Rodrigo Roa Duterte po ay merong panawagan at paalala sa ating lahat. Ano po sabi niya? Kinakailangan pagpatuloy natin ang pag-observe ng health measures dito sa panahon ng Christmas season. Marami na tayong nakikitang magagandang mga dekorasyon. Pero hindi ko pa napupuntahan yung Makati kung anong tsura ng kalsada nila ron. Pero yung mga malls, so isa pala nakikita natin. At doon naman sa mga bahay-bahayan, meron na rin mga naglabasan na mga tarol. Yung atin nga, taon-taon yata tayo naglalagay. Kasi hindi na maalis dun sa naka-expose sa sun and ulan. So yung may ilaw doon na pampasko, wala. Sisira. Every year, nagpapalit tayo, magastos yata. Kaya sabi ko, mula ngayon, tago niya na yan. Pasok. Anyway, sabi po ni Presidente Duterte, sa mga kababayan ko, uulitin natin, importante ang wear mask, sabi ni Presidente. Then wash your hands with soap and water. Tapos social distancing, sabi ni Presidente. Kung maaari lang, huwag ka nang lumapit. Hindi nyo ba napapansin, mukhang kaming dalawa lang ni Presidente yata ang makulit dito eh. Si Presidente, every time sa kanyang televised address, paulit-ulit niyang sinasabi. Tayo naman, pagsimula pa lang, nagpapaalala na. Matapos, ganun pa rin ang paalala. Bakit?
po natin ginagawa yan sa kanil Presidente. Kasi talagang yun lang po ang kailangan natin. That's the only weapon we can have against this coronavirus. Sabi nga ni Presidente, we have to interdict whatever there is para ma-menos-menos yung tao. We can have lesser cases of COVID if we just follow at merong prompt medical attention. Ito po yung sinasabi natin na kailangan talaga yung ating mga ospital. Puno, marami. At kaya nating i-absorb ang lahat ng mga pasyente. Eh kung magagawa lang natin to, dagdagan mo mga ospital, mga quarantine center, isolation centers, dagdagan mo yung mga doktor, mga nurses. Maniwala kayo, we can go back to normalcy. Yun nga lang, we have to observe the minimum safety protocols habang wala pang bakuna. Pero pag nandyan na yan, bakuna, edi lalong magaling. At sabi nga po ng Department of Trade and Industry, si Secretary Ramon Lopez, pinapaalalahanan po lahat ng mga mamimili, yung mga consumers po natin, gawin nyo yung Christmas shopping nyo ng maaga upang ay maiwasan po natin yung crowd yan sa mga shopping malls, sa grocery stores, kahit nasa palengke. Siguro naman, sabi ni Secretary Lopez, yung mga government employees, natanggap nyo na yung mga bonuses nyo. Sa private employees, siguro, meron din. Kasi I remember sa Unilab noon nung tayo empleyado pa sa Unilab, several years ago. Parang October, nagbibigay na sila ng pang-Christmas. So yung ibang mga private companies, most likely, nagbigay na rin yun. Ano ba ngayon? Ilang araw na lang, Disyembre na So, maliban po, sabi ni Secretary Lopez, from doing early shopping, kailangan daw po kayo maging wise buyers. Matalino. Ano bang ibig sabihin? Huwag kayo masyadong brand conscious. Sa totoo lang, tayo nga nag-downgrade na Nag-downgrade na tayo. Alam niyo ba? May ibibida ako sa inyo. Punta ako sa isang mall. Tapos nagsususukat tayo doon. Tapos, kumbaga, namili tayo. Siguro yung items natin apat na items. Di madalit sabi, nagpumila na tayo. Pagkatapos, nung kinukuha ko ng bill, kasi I was expecting siguro mga 8,000. Apat na items Nasyak ako nung sinabi, 3,000 plus. Ha? Sabi ko, bakit? Hindi ko nga alam Sabi niya, kasi buy for take. Take 2. Di kalahati. Sabi ko, okay Okay pala rito. Pagkatapos sabi nung napansin niya ata nung nasa likod ko, sabi niya, Secretary, dami niya naman pinamili. Hindi, sale ito. Hindi ko nga alam kako. Buy 4, take 2. Hindi ko alam yan Tapos nalinga umikot tuloy siya. Dinamili rin siya. Ganun ang gawin natin. Sabi ni Secretary Lopez, halimbawa, sabi niya, huwag kayong bumili ng mga single items. Halimbawa, bibili kayo ng cheese, queso di bola, macaroni, may sauce, mayonnaise, and creamer. Meron na po kasi ngayong package. Mas mura nga naman kaysa single. So yun ang gawin natin. Christmas na Christmas. O siya nga pala, hindi ba Thanksgiving Day ngayon sa Estados Unidos? Bukas bang Alam nyo, umiinit dito. Lapit natin tong ating lamig. Alam po ninyo, yung Thanksgiving sa Amerika, mas matindi ang selebrasyon po nila kesa sa Christmas. Kaya
tumawag sa atin yung isang kaibigan natin, nagulat ako, hindi ko pa maintindihan kagabi. Sabi niya, padalang kita ng ano dyan, ha? Ha? Ano ka ako? Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi niya. Tapos finally, after 4 times siyang inulit, sabi niya, Turkey. Ah, Turkey. Thanksgiving. Oo, oo nga pala. Yun, Thanksgiving. At meron naman nagpadala sa atin na nagpapasalamat daw yung isang pamilya dahil sa Thanksgiving, binigyan daw natin ng Thanksgiving. Meron ho tayong ibabahagi sa inyo. Yung tatamaan, huwag magagalit ha. Kasi kailangan nating ibahagi ito. Alam po ninyo, nung kailan ba? 2 nights ago, I received a text message from one of our friends, Cory Quirino. May pinapakiusap siya na kung pwede raw tulungan, may dumating na pamilya from Germany at PCR sila ron. Yung pong swab sa Germany, negative. Dumating sa airport. Yung 3, couple at saka anak, nagpa-swab. Mantakin nyo, yung magulang, negative. Pero yung anak, positive. O di, na-shock sila ngayon. O di, hindi siya po pwedeng umuwi. Siya quinarantin. Diyan sa Fairmont. Ngayon, dahil nagtataka nga siya, sabi niya, paano naman so pinapaliwanag siya, baka naman ako umiyan sa airport, sa aeroplano. Pero magkakatabi naman sila. Di sana para pareho silang nag-positive. So madalit sabi, nakikiusap sila ngayon na pwede ba sa bahay nila mag-quarantine? Of course, hindi pa pwede yun. So, nung tinext tayo, sabi natin, alam mo yung safety protocols kako, Cory. Yun walang exempt doon. Lahat. As in lahat. Kung si Presidente nga, hindi rin exempted. Nagsa-swab test. At palagi naman siya negative, walang problema sa quarantine. Sabi ko sa kanila, ang gawin nyo na lang, magpa-swab test kayo uli, yung anak. At pag nag-negative, edi baka humingi tayo ng rekonsiderasyon para makauwi na. Yung pala, exactly, yung pala ang ginawa nila. Hindi ko napansin yung message na yun nga ang ginawa. So, yung nanay, dahil nga nagkaroon ng problema, nag-post. Parang pinaikot niya dun sa mga kanyang group chat. So, siyempre, sabi niya, this is the experience that my family had from Germany to the Philippines. To show you that anything can happen during pandemic. Nakarating po yun sa mga iba kong kaibigan. So, pinoward sa akin, pati yung aking kasi na si Munat Guevara. So, ako naman, immediately, pinasa ko naman kaagad kay DILG Secretary Anyo at kay Secretary Duque ng DOH. Sagot naman kaagad si DILG Secretary. Sabi niya, I'll forward this to so-and-so is in charge of this so-and-so. Tapos si Secretary Duque naman, sabi niya, I'll check on this. Okay na. Dumating sila 19. So, madalit sabi, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 na araw dun na pala sa Fairmont. Pagkatapos, tumawag sa akin yung nanay. Kung ano raw pwede natin gawin. Sabi ko, pinaward ko na dun sa 2 secretary. Pero sabi ko, pwede bang ipadala nyo sa akin lahat ng swab test from Germany to the airport, pati yung sinasabi ninyo na nagpa-swab test uli kayo. Kasi nagpa-swab test kagad dahil tataka nga sila, bakit sila positive yung anak. So, madalit sabi, yung accredited ng DOH, nagpunta ron, sa Fairmont,
Nag-swab test, nag-antigen test, negative. Ang problema ganito, gusto pong dalhin yung anak sa isang quarantine center na maraming may COVID. O di, syempre natakot sila. So, nakiusap sila, pwede ba dito na lang ako mag-quarantine sa Fairmont. Eh, yung pong pamilya, hindi naman milyonaryo. Tandaan nyo, ang hotel dyan sa Fairmont, kung hindi tayo nagkakamali, 7,000 a night, a day. Okay? So, 7,000 yon. So, napakiusapan naman, pumunta yung doktor, nagpaliwanag yung sa kanila na siguro baka nag-false negative ka. Anyway, magpa-test ka na lang. So, madali sabi, nagpa-test. Ito na ngayon ang resulta. So, pinorward ko na naman kay Sec Anyo at kay Sec Duque. Kagabi, eto na. Kasi sabi ko, cannot understand kung swab test negative, bakit di pa natin pauwiin to? Pauwiin na natin. Kaya naman ang second yun sa akin sa text. Kung doon sa protocols nung head nung in charge dyan, makapasa, pauwiin na natin. Ito naman si Secretary Duque, kaninang umaga, pagising ko, nabasa ko may text siya. Sabi ni Secretary Duque, hindi ko maintindihan bakit yung red tape natin sa gobyerno hindi nag-iisip. Sabi niya, I'll check on this. Pagkatapos, siguro after 2-3 minutes, meron siya nakita kasi, hindi ba, sa text message, nakikita niyo naman kung anong oras pinadala. After 3 minutes, text siya ulit. Sabi niya, Sexal, that person has been sent home late last night. O di, ganun baka ako. O di, thanks. Buti, you attended to this. So, tinext ko naman yung nanay, tsaka yung anak. Kasi binigay sa akin yung mga telepono nila. Sabi ko, hindi ko sinabing, ang tanong ko, nakarating na ba sa bahay yung anak mo? Tanong ko naman dun sa anak, nasa bahay ka na ba? Nako, ang sagot sa akin, wala pa eh. Tapos sabi ng anak, wala pa eh. Chinek ko po sa concerts, wala pa naman daw. Madalit sabi. Pinadala ko ngayon kay Secretary Duque yung text messages na, kasi sabi niya sa akin, nirelease na late last night. Maya-maya, siguro may ginawa si Secretary Duque. Nako, nag-text sa akin. Sabi niya, naku talaga naman. Pinagalitan ko ng gusto yung director ko. Tapos, siguro hindi niya makakontain yung asar niya o yung inis. Tinawagan na ako. Galit na galit Secretary Duque. Kasi sabi ko sa kanya, Secretary Pingkoy, baka na false news na naman tayo rito, pareho nung kay BP Lenny. Kasi ang informasyon mo, na-release na, yung pala, nandun pa rin. Ako, 6 na araw na pala nandun. Can you imagine, 42,000 at 7 times 6? Hindi ba? Ang laki ng pamasko na yun eh. Nawa hindi naman pala kailangan. Madali sabi, galit siya, Secretary Duque. Sabi niya, I'll work on this now. Sabi ko naman, ano na yan, okay na yan, anytime. Madalit sabi, finally, yung pala, yung daw director niya, sabi sa kanya, nirelease na. Iba yung nirelease mo na yung certificate at pinarating mo na sa hotel at nakarating na dun sa guest. Madalit sabi, finally, nakauwi ho ngayong tanghali. At nagpapasalamat ng pamilya na kakaroon sila ng Thanksgiving. Pero the lesson there is we cannot understand why some of our colleagues dito sa gobyerno, kapwa natin empleyado, hindi gumagamit ng common sense. Biro niyo yun.
dalawang pang swab test, may antigen test pa, puro negative. Ba't di pa natin pinauwi? Di pinatagal pa natin. Tapos mali pa ang feedback ng Secretary Duque. O kaya napupulaan. Yun mo sinasabi ni Presidente. Kailangan maging maingat tayo. Isipin natin yung mga kababayan natin. Kung nasa sitwasyon nila tayo, anong gagawin natin? At anong magiging feeling din natin. Okay? Talaga naman nung nagkakaroon ng false negative marami na akong kwentong ganyan. Pero pag inuulit naman, wala. So anyway, so yan po ang gawin natin. Magpahinga muna tayo ng ilang sandali. Babalikan natin po kayo maya-maya. Okay. Ito pong merong public advisory. Ito kaugnay pa rin to din sa mga kinikwento natin. Yung mga gustong magreklamo sa anumang uri ng concern po ninyo. Gaya yung kinikwento ko sa inyo, buti nag-text kagad sa akin. Kaya nalaman kagad natin. Yun ang dapat gagawin nyo pag may problema kayo. Kahit na sino i-text nyo sa amin, gagalaw kami. Ito pong advisory ito para sa inyong lahat. You can now raise your concerns and requests to the government sa papanong paraan. I-text nyo lamang po dito sa, tandaan nyo 8888 complaint hotline. Anong gagawin nyo? Text nyo lang sa 8888. Yun lang ilalagay nyo Di ba? Send to 8888. Ito, libre po ito. Hindi kayo sisingilin dito. Now, para po maproseso yung inyong gustong idulog sa gobyerno, kailangan, ito ang ilalagay nyo sa text message nyo. Kailangan kompleto yung detalye, yung inyong reklamo o yung request, whatever. Lagay nyo yung, unang-una, lagay nyo pangalan. Magpakilala kayo. Although kung ayaw nyo naman, okay na rin. Sa akin, kahit walang pangalan, basta nakita ko may problema, pino-forward ko kagad sa appropriate offices. Gumagalaw naman kagad yan. Tapos, lagay po yung after your name, o kung ayaw nyo ng pangalan, lagay nyo ng pangalan ng ahensya ng gobyerno. Kung anong involved, BIR, Immigration, Customs, SSS, Office of the President, kahit saan. DNR, DILG, lagay nyo. Tapos, ilagay nyo na kung anong reklamo nyo. Kung nirereklamo nyo isang tao o yung opisina, bakit? Eto. So, huwag nyo pong kalilimutan yan. Maniwala kayo. Mabilis. Although, even before this, hindi ba, sinabi na ng Presidente, tumawag lang kayo sa Digong 8888 hotline. Hindi po ba may programa tayo dyan? Kami nila Attorney Chris Roman at kay Trixie Jafar. By the way, best wishes nga pala dito sa aming co-anchor na si Trixie Jafar na ngayon ay nakipag-isang dibdib po siya kahapon kay Benzon Tube. Kaya siya ngayon nasa tahimik na siya. Sa iba, tahimik, magulo. Pero hindi, tama yan. Anyway, best wishes and congratulations sa inyong dalawa. Trixie and Benzon. Hindi po ba, yung programang yon every Friday from 8 to 9, airing sa PTB4. Doon po, lahat ng mga nagre-reklamo doon, ini-interview namin, at
nire-repair namin sa lahat ng ahensya at nagkakaroon kaagad ng resulta. Kaya nakikita kaagad ng taong bayan na dito sa Administrasyong Duterte nagre-response. Sabi ng marami, hindi kagaya daw ng mga panahon, ako, sumulat ka dyan sa Malacanang, hindi ka sagutin eh. Dito sa amin hindi. Dito immediately kahit kanino nang galing. Meron kagad sagot at meron kagad referral. At yung nireferan mo naman, meron kagad na sagot. Pag hindi sumasagot, kinukulit namin. At sinasite namin yung circular president, hindi pa pwede yan. Oh, that reminds me, nako, eto, may reklamo na naman. Secretary, ayoko sana akong binabanggit ito. Pero, nagiging ito ang ayaw ni Presidente. One form of corruption. Nabida ko sa inyo yung AirAsia. Hindi ba, we call the attention of the head of AirAsia kasi nagkaroon ng utang tayo para sa mga repatriation, 30 million. Hindi binayaran, ang tatatlong buwan na. Tinawagan natin si Secretary Bello, saka lamang biglang nag-issue ng cheque on the very moment na tinawagan natin. Meron namang palang pera. Kasi sabi ni Secretary Bello, meron namang pera kung binigyan niya sa OWA. Ay, exactly, yun na nga. Tapos pinabalik-balik. Eto na naman. Nung isang araw, pinunta na naman tayo sa office. Wala naman nung sinabi sa akin, parang kasi nagpunta rito para magpasalamat doon sa mga previews na pakiusap. Sabi ko, siya nga pala, kumusta na? Di palagi na kayong nababayaran. Naku, ayaw na nga ho namin sabihin sa niya, bakit na naman? Inabot na naman nga ho ng 30 million. Katunayan, inihinto na lang muna namin yung services. Ha? Bakit? Kasi nga 30 million na naman uli. Nabayaran na yung dating nireklamo namin. Ngayon may bego na naman 30 million. Pero nag-resume mo nung nagbigay sila ng konti. Sabi ko, bakit na naman? Bakit ba kayo OWA ganyan? May pera naman pala kayo. Bakit ba binibitin yung pagbabayad dun sa serbisyo ng ginawa na nila sa atin? Nakalimutan ko na naman yung pangalan mo. Bakit ba? Napakaswerte mo. Hindi ko naaalala pangalan mo, head ng OWA. At tumawag, nagsumbong daw kayo at binabanatan ko siya. Talagang babanatan kita. Kasi nga, nagiging makulit ka na rin. At nagiging negligent ka na. Palagi na lang yan ang reklamo. Pag nireklamo ka, lalo mo raw pinahihirapan. Check nyo nga. Can you kindly check the name of this person? Because I want to mention his name. Kung anong pangalan ng OWA head. Mamaya, after the break, ngangalanan kita. Papacheck ko lang. Para tumigil na yan. Anyway, ano bang pangalan? Tinext na sa atin ang pangalan. Tinanga natin para... Ayun! Oh! Hans Kakdak, ikaw pala yan. Pwede ba, pag may pera naman dyan, bayaran natin yung ating pinagkakautangan. Hindi po pwedeng ginagawa mo, Hans Kakdak. I hate mentioning your name, but I have to kasi nagiging regular na yung complaint sa'yo eh. Secretary Bello, ano ba yan? Bakit ganyan yung tao mo? Pati ikaw, kaya alam po niyo nangyayari, nadadama yung mga heads of offices and departments dahil sa kagagawa ng mga nasa baba. Yan ang problema. O kagaya nyo, tingnan nyo yung nangyari kay Secretary Duque. O hindi ba? Kaya siya nagalit. Dahil nirelease na raw, hindi pa pala. Saka dapat naman na-release na, hindi rin ginawa. Yun ang nagiging problema. Yung mga nasa baba, dama yung nasa taas. Kaya binabanatan yung mga heads of offices. O pwede bang Hans Kakdak? Tumino ka naman. Nagiging ano ka na. Pasaway ka na masyado. Anyway, meron po tayong nabasa kanina na yung isang nagtuturo sa UP College of Law na abogado, si Ryan Oliva, yung pamilya niya ay humingi po ng tulong
sa ating lahat. Sapagkat nawawala raw ang kanilang anak na si Ryan Oliva, Attorney Ryan Oliva, mula pa po nung Sabado. So kung sino man po nakakakilala sa inyo kay Ryan Oliva, kung maaari lamang po, tawagan niyo po itong teleponong ito. 0906-300-1009. Ulitin po natin. Telepono ito ni Randy, yung kanyang kapatid, Randy Oliva. 0906-300-1009. Ang tuturo itong si Ryan Oliva ng legal history at law on agency at partnership dyan po sa UP College of Law. At nagtatrabaho rin po ito. Ito pala kasama ni Secretary Berna Puya sa Department of Tourism Legislative Liaison Unit. Ano kaya nangyari dito? Yung pong DOT nagbigay na ng payag doon sa kanilang pagkabahala and concern para kay Attorney Ryan Oliva. At nagkikipag-coordinate na po sila sa Philippine National Police, CIDG, at they are in constant communication with the family. So kung maaari lamang po, maliban pa doon sa binigay natin telepono, pero di ba tawagan nyo si General Joel Coronel. O, General na pala si Joel. Kaibigan natin to. CIDG dati to. Joel Coronel. Ito po number ni General Coronel, CIDG Chief. 0920-905-1987. Ulitin po natin. General Joel Coronel. 0920-905-1987. Sana naman walang nangyari kay Ryan Oliva. Ano kaya? Baka naman, anyway, pagdasal na lang natin, let's hope na nothing bad has happened to him. Samantala, ito pong Philippine Overseas Employment Administration o POEA noong Martes. Sabi po nila maglo-launch daw sila ng online job fair on the first week of December. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga walang trabaho, abangan nyo na ito kasi dito kayo makakahanap ng trabaho. Sabi po ng administrador nila, si Bernard Olalia, yun daw pong proyekto nila, ang layunin nito para magkaroon kayo ng mga employment opportunities abroad. Sa halip na aktual, gagawin na lang nila sa online. At ito po ay ma-access nyo dun sa, ito po yung POEA website, www.poea.gov.ph. Ulitin natin, www.poea.gov.ph. And gagayad po kayo dun sa kung anong dapat yung gawin. Samantala, yung sinasabi po ng OWA na handa naman sila na asistihan yung lahat ng mga OFWs natin, lalo na yung mga humingi ng tulong sa POEA, Overseas Workers Welfare Administration, at DOLE. Yung si ASEC Moca, nandiyan po sa, hindi tayo nagkakamali, nasa sa OWA ba si ASEC Moca? Yun, tawagan nyo yun. Kung kailangan nyo ng assistance sa repatriation, nandiyan ang POA, nandiyan ang OWA, DOLE, we're ready to respond, sabi nila. And hindi lang kahit na sino sa aming members of the cabinet, just let us know. Immediately, we will refer it to Secretary of Labor, Bebot Bello. Meron tayong magandang balita, yung mga
dati-dating sumasakay sa angkas. Yung pong mga motorcycle taxis na tinatawag. Pinayagan na po sila na ipagpatuloy ang kanilang operasyon dito sa Metro Manila. Nabigyan na ng provisional authority to operate ng MC Taxi Technical Working Group. Yung pong binibigay sa angkas na authority to operate, valid po yan from November 24 to December 9. At yun daw pong kumpanya ay bibigyan nila ng certificate of compliance. Pag ito'y nakumpleto na nila yung mga nakabinbin na operational requirements. At sa ngayon po sa DOTR, Department of Transportation, yun daw pong pending requirement dyan ng angkas. Kasama na yung accident insurance. Kailangan yun. Meron kayo insurance para doon sa pasahero nyo. At doon din sa nag-ride o yung mismong driver. Pati na yung mandatory use of thermal scanners. Pati yung joyride, yung kalaban nila, yung kakompetisyon nila, binigyan na rin ng provisional authority to operate under the Extended Motorcycle Taxi Program. So, madadagdagan na po itong ating transportation. Kaya, wala na masyadong poproblemahin yung hindi makasakay ng kotse, ng jeep, ng taxi, meron ng angkas. Babalikan po natin kayo after a short break from our studio. O alam niyo po ba na si Presidente Rodrigo Roa Duterte ay naaprubahan na po yung dagdag po ito na 1.5 billion pesos to augment para dagdagan yung calamity fund o mga kritiko, BP Lenny and the rest of you, please take note. Kasi sasabihin nyo na naman, walang ginagawa ang gobyerno, walang ayuda. Eto, nagdagdag ng 1.5 billion pesos para ito sa mga nasalanta ng Typhoon Ulysses. Kaya, pangalawang 1.5 billion po ito para sa mga LGUs natin. Kasama na po dyan yung Central Luzon, gaya ng Bulacan at Region 2, gaya ng Cagayan, Isabela. O kung matatandaan nyo, nag-release na po ang ating gobyerno ng 1.5 billion pesos doon sa Albay. Di ba? Binanggit natin yung sa programa natin. Diyan sa Quezon, sa Camarines Sur, sa Catanduanes, sa Oriental Mindoro, sa Batangas, pati nga sa Sorsogon. Even in Occidental Mindoro, sa Laguna rin, Marinduque, Cavite, Rizal, Camarines Norte, Masbate, Romblon, Palawan. Ito ang mga talagang dinaanan, tinamaan ng Typhoon Quinta at Typhoon Rolly. Tandaan nyo, itong gobyerno natin, lalong-lalo na si Presidente Duterte at the helm, talagang ang kanyang puso palagi sa ating lahat. Magkayo man kakampi o kalaban, wala siya. It doesn't matter to him. Basta pag kailangan mo ang tulong, nandyan ang gobyerno.
contrary doon sa mga sinasabi ng mga kalaban. Hindi ko kami namimili. Ganyan talaga dapat magtutulungan tayo. Yung nga pala pong bakuna, banggit na natin ito kahapon, mga 60 million na Pilipino ang uunahin natin. There are about 110, 105 Filipinos. Mga 60 million ang pinagpaplanuhan po natin at nakaready na at nire-ready pa. Sabi po ni Secretary Sunny Dominguez, we need about 73.2 billion pesos for this endeavor. Yun din ang sinabi ni Secretary Carlito Galvez Jr. Yun yung ating vaccine czar. At katunayan, sabi po ni Secretary Galvez, nagkikipag-negotiate na po tayo sa 4 na kumpanya yan sa pharmaceutica. Sino-sino ba yan? Sinovac, AstraZeneca, yung pong Johnson & Johnson, and Pfizer. So, 4 yun. Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, at Pfizer. Pag ito po yung naging matagumpay ang kanilang negotiation, most likely we will be able to secure COVID-19 vaccines. Siguro daw, sabi ni Secretary Galvez, mga second quarter ng 2021. At sangayon po sa kanya, sa report niya kay Presidente Duterte noong isang gabi, yun daw pong mga alok ng Sinovac, AstraZeneca, and Pfizer, mukhang okay. At sabi naman ni Secretary Dominguez, pwede na yung 73 billion pesos dyan. Ang tanong, saan nyo naman kukunin yung 73.2 billion pesos? Uutangin po muna natin. Uutangin natin yan sa Asian Development Bank, mga 20 billion pesos. Saka sa World Bank. Dito rin sa ating Land Bank of the Philippines, hihiram din tayo ng 20 billion pesos. Ganon din sa DBP. At yung iba pang government-owned and controlled corporations. At sa ibang bansa, siguro mga 13.2 billion pesos ang hihiramin natin. Sabi man po ni Secretary Francisco Duque, yung pong pagbabakuna sa mga 60 million na mga Pilipino, mukhang sapat na raw po ito para makalika tayo ng tinatawag na herd immunity. Nasangayon naman sa World Health Organization, yun ang standard para dun sa 60 to 70% ng total population. Pag yun daw ay narating natin, we're going to pretty much arrest the spread of this COVID-19 at most likely mawawala na ito sa ating lipunan. Barado na naman ang ilong natin. Mag-break muna tayo ng a few seconds just to take some water. Okay. Ito pong Department of Education. They are distancing themselves from VP Lenny. Si VP Lenny na naman. Community Learning Hubs Project, which aims to help students without access to the internet cope with distance learning classes. Nagsalita po si Secretary Leonor Briones. Na yun daw, opisina ni BP Lenny,
nagmungkahi daw noong August. Pero sabi niya, yung mungkahing yun, kung walang approval ng presidente, hindi pa pwedeng ibalik sa face-to-face learning. O teka muna, may naalala tayo. Yung face-to-face learning na yan, excuse me, BP Lenny, hindi ikaw nauna dyan. Hindi ba sa programa natin, binanggit na natin several months ago, na tayo ang unang nagmungkahi yan kay Secretary Leonor Briones. In fact, I called her up. Kasi nga, si Mayor Gomez Richard, at that time, binanggit na wala silang kaso ng coronavirus noong mga unang buwan. Kaya sabi natin, pwede, pag walang coronavirus sa isang lugar, pwede na ng face-to-face. Matagal ko lang sinabi ko yan. Sinabi ko rin sabi naman ng sekretary, maganda nga yan. Sabi niya, sige, tingnan natin. So, ano nga yung pinoproblema na itong pinoproblema na naman ang kampo dito? Luma na, matagal nang alam ni Secretary Briones. And most likely, kahit na hindi ko iminungkahi sa kanya, naiisip na rin nila yan. Sabi ko nga sa inyo, these people are not grade school. Alam nila yan. Di ba? Ginagawa niyo pang issue, hindi naman dapat gawing issue. Anyway, pag meron ng mga lugar na talagang zero, gaya Batanes. Batanes, zero. Ang pagkakaalam ko po, zero. Wala dong coronavirus. Di pa pwede rin sila magklase doon. Wala naman palang coronavirus doon. Anyway, puntahan naman po natin itong sinasabi ni Presidente diyan sa Commission on Human Rights. Ano Commission on Human Rights? Sabi niya, kayong mga nandiyan sa Commission on Human Rights, pwede ba? Huwag kayong masyadong magtinker o makialam sa problema ng droga sa ating bansa. Kaugnay sa inyong pagbabanta na iimbestigahan at ipakukulong ninyo yung mga nag-i-enforce ng anti-drug operations. Sapagkat sa halip na makatulong kayo at mahikayat nyo yung mga drug offenders na gumamit ng illegal na droga para sa kanilang kalusugan. Ang ginagawa nyo, o lalo nyo ini-encourage. Kasi biro mo, yung mga law enforcement agencies, tatakutin mo na huwag nang gawin yan. Kaya sabi ni Presidente, pwede ba humanap kayo ng advocacy yung iba? Yung mga genocide. Pero yung dito sa problema ng droga, ako ang may tungkulin dito at may responsibilidad. O kaya huwag kayong magbabanta. Yan ang tinatawag ni Presidente, bigotry yan. Kami rito, sabi ni Presidente, ang ginagawa namin, we're trying very hard to save a nation. Sapagkat national security matter to, sabi ni Presidente, yung problema sa droga. Kaya nga, ginamit niya military na gumalaw, tulungan ng mga pulis para labanan yung mga sindikato dyan sa narcotics trade. So if it is a national security, sabi ni Presidente Duterte, it's now the welfare of the state that's at stake. That is why hindi lang ito trabaho ng mga pulis. At, eto pa, napakinggan po natin siya. Ito dun sa mga kritiko
Na sinasabi nila, ay, si Presidente Duterte, encouraging violence yan. Kill, puro kill, kill. Sinabi niya, ulitin ko lang sabi ni Presidente, kayong mga sa militar, sa mga pulis, sumunod kayo sa batas. Habang ginagawa niyo inyong tungkulin, maaari lamang kayong gumamit ng karahasan o pumatay kung ang inyong mismong buhay ay nasa panganib. Kaya hindi po totoo sinasabi ng mga kritiko, yan human rights, hindi na sinasabi nila. It is only when their lives are in danger that they are justified in using violence. Hindi po ba? Hindi alam ka namang gagamitin. Sabi nga ni Presidente, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi siya prosecutor o mayor siya, o umattend siya sa isang, o may nabasa siya, may seminar, na sa Amerika, yun lang pag nakita yung galaw mo na parang may bubunutin ka, babariling ka kagad, justified, you're dead. O nga naman, ba't mo paantay na makita mo yung kung anong binunot niya at nauna ka pang barilin? O. Kaya, sabi ni Presidente, pag ang buhay nyo ay nakataya, then save your own lives. Unahan nyo na. At sa the same television address, si Presidente Duterte po, inulit niya yung kanyang panawagan sa publiko na mag-report po kayo ng lahat ng corruption activities. Kahit na hindi ka magbigay ng pangalan. Kami ang magngangalan doon sa mga lumalabag. Lalo na kung talagang paulit-ulit ng reklamo. Kaya nung sa OWA. Sabi ni Presidente, ibigay mo ang opisina at sa tingin mo magkano yung tao, kanong hinihingi sa iyo, o pinababalik-balik ka, basta mag-report. Kanino kayo magre-report? Naku, ang dami naman ng members ng cabinet. Madami naman ng mga nasa pamahalaan na pwede nyo maaaring pagkatiwalaan. Ibulong nyo lang doon. Text nyo. At siguradong makakarating yung Presidente yan. Sabi nga ni Presidente, bibigyan ko kayo ng 10,000 reward. Ano mang impormasyon na ibibigay nyo? Basta corrupt practices. Ang hinihingi ko lang sa opisina at kung magkano, sabi niya, ako na mag-follow up. At yung halimbawa, yung pag-i-issue ng permit, inabot ng 1 buwan, 2 linggo, ay talaga may corruption yan. Yung iba, pinamabalik-balik, sinasabi nila, pag tinanong mo, meron bang hiningi sa'yo? Wala naman po. Ikaw ay nag-alok. Hindi rin po, ayun. Kaya pala, hindi ka nag-alok, inaantay yung alok mo, kaya ka pinababalik-balik. Okay, sabi ni Presidente, bigyan ko kayo ng 20,000 piso sa bawat buwan sa sino mang magbibigay ng at nagmumonitor ng corrupt activities sa loob ng departamento, ahensya o opisina. O tapos, meron nga palang napag-usapan doon. Kasi yung pong PACC, nagbigay sa kanya ng report, ay inimbestigahan. Mga kickbacks dyan sa DPWH. Yung mga nagigipagsabuatan dyan sa mga project contractors. Sabi ni Presidente, hindi ko ngangalanan itong mga kongresista na involved. Bibigay ko na lang sa ombudsman. Ito naman mga kritiko. O bakit di mo ginangalanan itong mga kongresista? Alam po ninyo, itong mga kritiko talaga. Natatandaan nyo, inalanan ni Presidente yung mga involved doon sa drugs noon. O hindi ba? O yung mga kritiko, bakit mo ginangalanan? Wala ka pang demanda.
Eh, kung hindi ako nagkakamali, ang aking depensa doon, obligasyon ni Presidente yun. Merong right, the public has the right to know kung ano nangyayari sa gobyerno. Inimbestigahan niya, itong binigay sa kanya, sinabi niya. At saka, dapat nga, i-welcome, sabi ko, nitong mga in-expose. Kasi you will have the opportunity to defend yourselves, to dispute it, to deny it. Madalit sabi, binanatan nyo dahil kinalanan. Ngayon naman na ayaw niyang ngalanan, gagalit din kayo. Hindi, ayan ang problema eh. Hindi nyo malaman kung ano nang gagawin nyo. Gawin ni Presidente ito, ayaw nyo. Ginawa, ayaw niyang gawin, ayaw nyo rin. He is dumb if he does, and he is dumb if he doesn't. Ano ba? Alam po ninyo. Yung gobyerno talaga, pwede mag-imbestiga kahit na anong anomalya. Yung Executive Department, yung Department of Justice. Meron din tayong ombudsman. Basta ang involved, mga empleyado ng gobyerno, mga opisyal, yan, ombudsman. But yung Department of Justice, kasama ho sa tungkulin nila na imbestigahan nila yan. Ngayon, pag meron mga kongresista involved, hindi bahala naman yung Congress kung anong gagawin nila dun sa kanilang mga miyembro. Apart from yung prosecution. Pag naidemanda ka, hindi magkakaroon ng PI, preliminary investigation. At pag may probable cause, hindi magkakaroon ng vista. Ay, nako. Ito si Dilima, sumama na rin. Sumama rin sa pagkikipag. Sabi niya, ako pala nakakulong dito? Nang wala. Talaga naman. Senadora, kaya ka nakakulong. Unang-una, naidemanda ka, may probable cause, may warrant of arrest. And, kung sinasabi mong mahina ang kaso ever since, hindi dapat tumigil ka na ng bail. Hindi ka naman nag-file ng bail eh. 2-3 taong kang nanatili sa kulungan, sa kagustuhan mo rin. Kasi nga, ginamit mo. Ginamit mo yung pagkakulong mo na inaapi ka, hindi ka naman nag-file. Kung malakas ang ebidensya mo at mahina sa gobyerno, di sana, naipresenta mo na yun. Di ba? Anyway, ano pa? Yung pong red tagging naman. Congressman Carling Zarate. At saka itong si Congressman dati, Teddy Casino. Tingnan nyo. Na-booking kayong dalawa. Lalo na itong si Teddy Casino, sabi ni Senador Ping Lacson, doon sa Senate hearing, siyempre, tinatanggi nila na sila legal front ng CPP-NPA na hindi naman galing sa militar yon. Galing talaga kay Joma Sison yan eh. So, tinanong siya, itong si Teddy Casino, tsaka kasama na si Congressman Zarate. Ang CPP-NPA ba, kinukonsider nyo kalaban? At sabi nung dalawa, hindi. Sus Mariosep naman kayo. Ba't di nyo kalaban? Itong CPP-NPA gusto pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng sandataang revolusyon, armadong pakikibaka. Miyembro kayo ng pamalaan. Sabi nga ni Ping Lacson, sumasahod kayo. Bakit naman hindi nyo i-consider na kalaban niya? Kaya, lalo tuloy na kukumpirma na talagang mga legal fronts kayo. Ang problema, hindi kayo marunong. Mahina kayo sa psychological warfare. Kasi kung ako kayo, kung kakampi kayo ng CPP-NPA, ang gagawin ko, babanatan ko CPP-NPA para hindi halata na kakampi ako ng CPP-NPA.
But by doing what you're doing, ini-expose yung mga sarili nyo. You're confirming the suspicion that you are really part of that group. Hindi ba? Yun klarong-klaro. Sabi ni Senate President Tito Soto, kumbinsido ako na yung mga progressive organization, recruitment grounds. Ito, yung sinasabi ni Senate President Tito Soto, he's using his common sense. Why? Saan ka ba magre-recruit para sumama sa CPP-NPA? Dito sa mga aktivista, kasi mga aktivista kontra sa mga palakad ng gobyerno, di ba? Kasi sila nagrarally, binabanatan niya, mga iba-ibang issue. Itong CPP-NPA, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno, dahil gusto raw nilang reforma. O natural, sino i-recruit mo? Alam ka naman yung mga ayaw. Di ba? Siyempre, hahanapin mo yung mga progressive. Kaya nga sabi ni Mr. Tiglao, sabi niya, yung UP, ako, yan ang number 1 ngayon. Nandiyan lahat yung mga progressive minds, mga kaliwa. Yan ang talagang doon kinukuha yung mga nagiging miyembro ng CPP-NPA. Ay, naku, inabot na naman tayo ng oras. At inabot na rin yung ilong ko ng mga sipon. Bigla akong lumamig. Kanina naiinitan ako. Anyway, kaya po ng ating pakiusap sa inyo at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at ng programang ito at ng inyong lingkod, let us wear our face mask. And ang face shield po natin, huwag natin kalilimutan. At huwag niyo po itataas ng ganun, ha? Dami ko nakita, nakataas ganyan. And wash your hands frequently, 20 seconds with soap and water. Plus, eto, pakahalaga po nito, sabi ni Presidente. Huwag na kayo lumapit kasi pag nakita nyo may sasalubong, medyo lumayo na kayo. Avoid crowds. Avoid gatherings. And, as we have repeatedly say, we have to strengthen ourselves. Strengthen our immune system. Eat nutritious food, vegetables, seafoods. Drink a lot of milk, water, juice, fruits juice. And physical exercise is very important. Sleeping at least 8 hours a day is also very important. At saka pag kayo'y natutulog na at nagising sa umaga, huwag niyo kakalimutan palagi ang manalangin sa ating kinikilalang lumikha po sa atin. Pasalamat tayo, binigyan tayo ng buhay, at pakiusapan natin na gabayan naman tayo sa ating araw-araw na paglakad dito sa balat ng lupa. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli. Pansamantala, nagpapaalam, 2:00 at hanggang 3:00 ng hapon ang ating programa. Oh, by the way, para nakakalimutan natin, yung mga iba kasi, nakaabang sa PTV4 kasi everyday na tayo pero hindi po pa nakakakuha ng slot sa PTV4 kaya MWF lang na Monday, Wednesday, Friday nakikita sa PTV4. Pero sa Facebook, araw-araw po tayo. Pero alam po ninyo ang sekreto dyan, i-google nyo lang yung counterpoint at saka yung date na gusto nyo, makikita nyo naman kahit na-miss nyo. So, paalam po. At nagsasabi tayo ng, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.